update na balita ngayong tanghali. 30th ASEAN Summit nagsimula na ngayong araw. Traffic rerouting at stop-and-go scheme ipinatupad sa Pasay, Makati at Maynila. Brunei Sultan Bolkiah darating sa bansa mamayang gabi para dumalo sa ASEAN Summit. Puliswaman at umalag boyfriend nitong Abu Sayyaf is nailalim na sa tactical interrogation sa Camp Crame. AFP, mas higpitan ang counterintelligence para hindi mapasok ng mga terorista. Maintenance provider ng MRT Line 3, hindi lang silang dapat nasisiya sa mga berya sa operasyon ng tren. Mahigit 1 milyong estudyante sa pampublikong kolehiyo at universidad sa bansa, libre na ang matrikula simula sa darating na pasukan ayon sa Commission on Higher Education. At Yolanda survivor mula sa Iloilo, bagong javelin throw record holder sa palarong pambansa. Magandang tanghali. Nagsimula na ang 30th ASEAN Summit ngayong araw sa Pasay City. At mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Go ahead, Joyce. Sa'yo, Floor, formal na nga sinimulan ngayong araw ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit dito sa Pasay City. Ito ay 30 summit ng ASEAN kung saan nagsasama-sama ang mga lider ng 10 bansa para talakayin ang posibleng kooperasyon at pagtutulungan ng mga ito. Kaninang alas 9 na umaga, Floor, ay sinagawa na nga yung pulong ng Committee of Permanent Representatives to the ASEAN. Ito ay dinalihan ng mga kinatawan ng 10 ASEAN member states at ASEAN Secretariat. Kabilang sa mga pinag-usapan, Floor, sa pulong ay ang suportang maibibigay sa ASEAN Community Council at sa sectoral ministerial bodies. Tinalakay rin ang pagpapabuti ng koordinasyon ng ASEAN National Secretariat at iba pang sangay ng ASEAN para sa mga proyekto, programa at iba pang inisyatiba. Samantala, Floor, mamaya namang gabi ay magsasagawa naman ng welcome dinner para sa mga ministers at delegates ng ASEAN na inaasahan nating darating na dito sa bansa. Floor, ito ang 3 pagkakataon na nag-host ng Pilipinas ng ASEAN Summit. Kung maalala natin, ang pinakauna ay noong 1987 sa panahon ni dating President Corazon Aquino at ang ikalawa naman ay noong 2007 sa termino ni dating President Gloria Macapagal-Arroyo. Floor? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, nagulat mula sa Pasay City. Nagbukas na ngayong araw ang ASEAN Summit sa Cultural Center of the Philippines o CCP Complex sa Maynila, kaya simula na rin ang pagpapatupad ng MMDA sa traffic rerouting plan nito. May report si Leslie Longbowen. Hindi magsasara ng kalsada ang Metropolitan Manila Development Authority maliban na sa mga nasa paligid ng Cultural Center of the Philippines o CCP Complex. Pero magpapatupad ang ahensya ng 30 minutong stop-and-go scheme sa ilang kalsada tuwing mayroong daraan na delegado ng ASEAN Summit. Kaya naman posibleng makaranas pa rin ng pagbigat sa trapiko simula ngayong araw ang mga motorista. Kabilang sa mga kalsadang naka-lockdown ang Senator Jokno Boulevard, Halandoni Street, V. Soto Street, Bucaneg at A. de la Rama Street sa Pasay City. At upang hindi maipit sa traffic, naglabas ang MMDA ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista. Ang lahat ng mga palabas ng Paseo de Rojas Street at papunta ng Arnaiz Avenue ay kinakailangan mag-U-turn patungong Benavides Street at kumanan sa Trasera Street at saka kakaliwa sa Gamboa Street. Sa mga manggagaling ng Gamboa Street, kinakailangan mag-U-turn sa Rufino Street, diretso hanggang sa Don Chino Roses Avenue sa Pasong Tamo at Javier Street. Maaari namang mag-U-turn ang mga sasakyan sa bahagi ng Amorsolo at Rufino Street sa kakakanan pagdating ng Fernando Street. Sakaling magkaroon ng matinding traffic sa Esperanza Street sa panahong naka-lockdown ng ilang kalsada, pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa Paseo de Rojas Street, kanan sa May Ayala Avenue hanggang makalabas ng EDSA. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Idineklara ng Malacanang ang April 28 na special non-working day sa Metro Manila dahil sa 30th ASEAN Summit. Dahil dito, walang pasok ang government at public sector sa buong Metro Manila sa Biyernes. Una nang nagdeklara ng work suspension ng Malacanang sa ilang lugar sa Metro Manila sa Huwebes at Biyernes upang bigyan daan ang ASEAN Summit na nagsimula ngayong araw at magtatapos sa April 30.
Sinabi ng Malacanang na no work, no pay ang April 26. Kung pumasok naman sa trabaho ngayong araw, makakatanggap ang empleyado ng 30% na dagdag sa kanyang arawang sweldo. Nakatakdang dumating dito sa bansa mamayang gabi si Sultan Hassan Al Bolkiah ng Brunei para dumalo sa 30th ASEAN Summit. Mula sa Pasay City, may report si Rosalie Cos live. Go ahead, Rosalie. Magandang umaga, Flor. Alas 6:45 mamayang gabi inaasahang dumating sa Pilipinas si Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah para sa isang state visit. Ang pagbisita ay isasagawa isang araw bago ang idaraos na formal 30th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa bansa. Bukas naman ng hapon, magtutungo ang Brunei leader sa Rizal Park, Manila para sa isang wreath-laying ceremony. Pagkatapos nito, formal namang sasalubungin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang si Sultan Bolkiah at ang kanyang delegasyon. Isang expanded bilateral meeting din ang isasagawa at inaasahang magkakaroon ng mga kasunduang pipirmahan ng magkabilang panig sa usapin ng seguridad sa sea lanes, cross-border traffic and patrol at agriculture. Isang state banquet din ang inihanda ni Pangulong Duterte para kay Sultan Bolkiah. Samantala sa araw ng Biyernes, si Indonesian President Joko Widodo naman ang darating ng bansa para sa isang state visit. Ayon sa ASEAN 2017 National Organizing Council, karamihan sa mga heads of state and government na member ng ASEAN ay darating sa bansa sa araw ng Biyernes. Yan muna ang latest live mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Flor. Rosalie Cos nagulat mula sa Pasay City. Sa iba pang mga balita, isinailalim na sa tactical interrogation sa Camp Crame sina Superintendent Maria Cristina Nobleza at ang umunod boyfriend nito na Abu Sayyaf member na si Rainier Dongon. Ang PNP Chief Ronald De La Rosa sa Custodial Center ikinulong ang dalawa sa kanilang pagdating mula sa Bohol kahapon. At samantala tiwala si De La Rosa na walang mahalagang impormasyon na naibigay si Nobleza sa Abu Sayyaf kahit pa na destino si Nobleza sa Counterintelligence Unit ng PNP. Tapos huwag kayo matakot na sabihin nyo the PNP is compromised because of a certain police superintendent na na-recruit ng Abu Sayyaf. That's inaccurate findings. Dahil, yes, totoo, na-assign siya noon sa intelligence, sa Directorate for Intelligence, na-assign siya noon sa IG, pero pangalan lang naman yun nilagay sa IG as his hair carrying unit dahil doon talaga siya sa PAOCC, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission, which is directly under the office of the President. Totoo yun, may na-assign siya dyan. But that was prior to her involvement to Dongon. Si Dongon ay kilalang kasamahan ng napatay. Si Dongon ay kilalang kasamahan ng napatay ng teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan. Hinihinala rin na isa si Dongon sa 6 na teroristang nagpasabog sa Cagayan de Oro City noong Oktubre 2012 na kinamatay ng 2 sibilyan at ikinasugat ng ilang pulis. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na walang sundalong sangkot o nagkikipagtulungan sa Abu Sayyaf Group. Reaksyon ito ng AFP kaugnay sa pagkakahuli nga sa isang policewoman sa Bohol na sinasabi nagkikipagtulungan sa Abu Sayyaf. May report si Rosalie Cos. Counterintelligence ang tawag sa pagsisiyasat sa sariling tauhan ng isang organisasyon tulad ng Armed Forces of the Philippines. Layunin nitong matiyak na walang sundalong ng ASP, kumakampi, tumutulong para sa mga kaaway ng AFP tulad ng teroristang grupong Abu Sayyaf. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, nakatitiyak silang walang kaso ng pananabotahe sa kanilang hanay tulad ng nahuling police official kasama ang isang ASG member sa Clarin, Bohol kamakailan. The effort of counterintelligence and checking our ranks for any possible informants or those who can be working with the enemy never ceases, never stops. So it's done in a 24/7 basis. Pagtitiyak ng opisyal, mabigat na parusa ang kakaharapin ng sinumang sundalo na mapapatunayang kasabwat ng mga kalaban ng pamahalaan. Kung meron man tayong na-identify na maaring mulan ng mga posibleng maaring tumulong sa kalaban, lagi po itong ina-address immediately at the highest priority.
Treason o pagtataksil sa bayan ang maaaring ikaso sa sinumang mapatunayang tumutulong at nag-eespiya para sa mga kaaway ng pamahalaan. Alinsunod ito sa Articles of War o ang mga panuntunang sinusunod ng military forces ng bansa. Ayon kay Brigadier General Padilla, ito ang unang pagkakataon na may isang mataas na security official sa bansa na literal na nakikipamahay sa isang terorista. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, umaabot na sa may 500 pamilya sa Bohol ang naapektuhan ng ginagawang pagtugis ng pamahalaan sa natitira pang miyembro ng Abu Sayyaf na nakasagupa ng militar ng nakaraang linggo. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na ligtas ang publiko at mga turistang magtutungo sa Bohol mula sa panganib na dala ng Abu Sayyaf Group. Ayon kay AFP Brigadier General Restituto Padilla, kontrolado ng militar ang sitwasyon at natuntun na nila ang lokasyon ng 2 miyembro ng ASG na nakatakas sa nakaraang bakbakan. We know where they are, generally in what area, and effort is still being done to pursue them. These two are fighting for their survival. So they don't pose any serious threat anymore. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Clarin sa Bohol dahil sa nangyaring engkwentro ng militar at Abu Sayyaf. Sa pagtaya ng lokal na pamahalaan ng Clarin, nasa 500 pamilya ang apektado ng operasyon ng militar laban sa bandidong grupo. Naniniwala rin ng AFP na nagbubunga na ang kanilang pagsisikap na pahinain ang puwersa ng bandido nang sumuko ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf noong mga nakalipas na araw. And I believe there are also many others there who might just want to know how to reach the right people. Walang mananalo sa batas. Eventually, the long arm of the law will catch you or will catch up with you. So dapat habang may panahon, mag-surrender na sila. Positibo naman ang AFP na makakamit nila ang kanilang target na tuluyan lansagin ang teroristang grupo. We have set deadlines for ourselves to degrade their capacities, and we by ourselves think that we are going to meet our targets by the end of July. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Ang konstruksyon ng Torre de Manila na binansagang pambansang photo bomber matapos na ibasura ng Supreme Court ang petisyon ng Knights of Rizal laban dito. May report si Mirasol Abogadir. Hindi kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon ng Knights of Rizal na naglalayong ipagiba ang Torre de Manila. Matatanda ang tinawag ng grupo na pambansang photo bomber ang gusali dahil nakasisira umano ito sa tanawin ng bantayog ni Rizal sa Luneta. Ngunit ayon sa korte, wala silang jurisdiction dito at walang karapatan upang magdemanda ang mga petitioner. The court voting 9-6 dismissed the petition from mandamus for the reasons that 1. The court has no jurisdiction over the subject matter, 2. The petitioners have no standing to sue, and 3. They stand to suffer no injury. Sinabi pa ng korte na walang batas na nagbabawal sa pagtatayo ng Torre de Manila. Si Senior Associate Justice Antonio Carpio ang magsusulat ng kabuuan ng desisyon na sinang-ayunan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno at 7 pang mahistrado. 6 naman ang hindi sumang-ayon. Binawi na rin ng Supreme Court ang temporary restraining order sa pagtatayo ng Torre de Manila. Ikinatuwa naman ng DMCI ang desisyon dahil matatapos na rin anila ang nabinbing konstruksyon ng gusali. Iginagalang naman ng Knights of Rizal ang pasya ng korte at nagpasalamat na lamang sa mga sumuporta sa kanilang kaso. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa iba pang balita, hindi pinabura ng Supreme Court ang kahilingan ni Vice President Leni Robredo na hindi magbayad para sa kanyang counter-protest sa protesta laban sa kanya ni dating Senador Bongbong Marcos. Pinagdedeposito ng Korte Suprema si Robredo ng 8 milyong piso bilang paunang bayad sa kabuuang 15 milyong piso para sa kanyang counter-protest. Hindi rin pinagbigyan ng Korte ang hiling ni Marcos na i-dismiss ang counter-protest ni Robredo dahil sa hindi pagbabayad ng deposito. Samantala, sinabi ni Robredo na susundin ito ang desisyon ng Korte Suprema na magbayad siya ng 8 milyong pisong deposito para sa kanyang counter-protest. Samantala, naghain ng petisyon ng Office of the Ombudsman sa Korte Suprema na humihiling na i-review ang probisyon sa karapatan ng isang akusado sa mabilis na paglilitis sa kanyang kaso. May report si Mirasol Abogadir. Ikinadismaya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang mabagal na pag-usad ng mga kaso na kanilang isinasampa sa Sandigan Bayan.
Sa isang press conference kahapon, partikular na tinukoy ni Morales ang paglilitis sa kaso ng 3 dating senador kaugnay ng pork barrel scam. 3 taon na aniya ang lumipas, ngunit hindi pa rin nasisimula ng paglilitis sa plunder at graft cases ni na former Senator Jinggoy Estrada, Ramon Bong Revilla Jr. at Juan Ponce Enrile dahil sa delaying tactics ng kampo ng mga ito. There are so many motions. If the motions were not that many, probably we could have started trying the case by now. But there are so many motions. Ayon sa Ombudsman, ngayong taon lamang ay 26 na kaso sa Sandigan Bayan ang na-dismiss dahil sa Doctrine of Inordinate Delay. Ito ay ang karapatan ng isang akusado sa mabilis na paglilitis sa kanyang kaso. Kaya naman naghain ng petisyon ng Ombudsman sa Korte Suprema upang rebisahin ang ilang probisyon hinggil dito. Especially with the new justices of the Sandigan Bayan, they kept on dismissing cases due to inordinate delay, and everyone was invoking an inordinate delay. That to us was the last straw. So we asked the Supreme Court to move the case from the division to bring it to the en banc for the en banc to decide or revise or revisit or reverse the inordinate law doctrine. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod, koleksyon ng National Housing Authority bumagsak ng mahigit 50% dahil sa illegal na pag-ukupa ng kadamay sa mga housing units sa Pandibulacan. Maintenance provider ng MRT Line 3, hindi lang sila dapat nasisihin sa mga aberya sa operasyon ng tren. At libreng matrikula sa mahigit 1 milyong estudyante sa pampublikong kolehiyo at universidad sa bansa ipatutupad na sa darating na pasukan. Ipinahayag ng Busan Universal Rail Incorporated o BURI na hindi lamang ito ang dapat sisihin sa aberyang nararanasan sa operasyon ng MRT-3. At para sa balitang yan, makakausap natin sa telepono ating correspondent na si Joan Nano mula sa Quezon City. Joan? Yes, Flor, nanindigan ngayon ang mga opisyal mula sa Busan Universal Rail Incorporated na ginagawa nila ang kanilang responsibilidad upang mapanatiling maayos at ligtas na nagagamit ang mga tren ng MRT Line 3. Sa press conference na isinagawa ngayon ng BURI dito sa Quezon Avenue sa Quezon City, iginiit ng mga ito na hindi lamang sila ang dapat nasisihin sa lahat ng issue ng aberya sa operasyon ng MRT. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Attorney Charles Mercado, bago pa man sila pumalit bilang maintenance provider ng MRT noong 2016, dati na umanong may mga aberya at nagkakaproblema ang mga tren ng MRT. Depensa ng BURI, ginagawa nila ang lahat ng paraan upang maisaayos at madagdagan ang bilang ng mga tren na nagagamit, lalo na tuwing peak hours. Ayon pa sa maintenance provider, isa sa pinaka-problema sa ngayon ang kondisyon ng riles ng tren ng MRT, kung kaya't kinakailangan na itong mapalitan, bagay na hindi naman sakop ng kanilang trabaho dahil hindi na ito kasama sa pinirmahan nilang kontrata. Sa ngayon, binigyan na ng Transportation Department ng 7 araw na palugit ang BURI upang ipaliwanag ang serye ng mga aberya sa MRT at kung bakit hindi dapat i-terminate ang kanilang kontrata sa gobyerno. Samantala, sa panayam kanina kay DOTR Undersecretary Cesar Chavez sa programang Get It Straight with Daniel Razon, inamin nito na hindi pa rin magagamit ang 48 bagong-bago na binili ng MRT mula sa China. Ayon sa opisyal, ang kakulangan ng mas mataas na supply ng kuryente at ang patuloy na pagsaayos ng signaling system ang ilan sa mga nakikita nilang problema kung bakit hindi pa rin magagamit ang mga bagong tren. Bukod pa rito, tiniyak rin ngayon ng Transportation Department na walang ipatutupad na dagdag singil sa pasahe sa lahat ng railway transport sa bansa hanggang sa December 2017. Floor? Joan Nano nagulat mula sa Quezon City. Maabot sa 50% ang ibinaba ng koleksyon ng National Housing Authority o NHA nitong Marso dahil sa hindi pagbabayad ng monthly amortization sa mga pabahay ng pamahalaan. Partikular na tinukoy ng NHA ang mga residente sa mga housing unit sa Bulacan na iligal na inokupahan ng kadamay. Narito ang report ni Maki Libradilia.
Bumagsak ng mahigit 50% ang koleksyon ng National Housing Authorities para sa buwan ng Marso. Ayon kay NHA Region 3 Head Engineer Romuel Alimbayaw, ito ay mula ng iligal na okupahin ng mga miyembro ng grupong kadamay ang ilang housing units sa Pandi, Bulacan. Sa ulat ng NHA sa mga mambabatas na pinangungunahan ni Senator J.V. Ercito, chairman ng Urban Development Housing and Resettlement Committee, mayroong mga residente sa lugar na ayaw magbayad ng 200 pisong monthly amortization. Medyo hindi natin inaasahan yun, pero dahil nga may ganung pangyayari, parang nakisimpatya yung ating mga beneficiary na gusto rin nilang matulad sa ginawa ng kadamay. Ayon kay Senator Ejercito, kung magpapatuloy ito, posibleng gumuho ang socialized housing industry. Alam ko masama loob sa amin ng mga taga-kadamay dahil sinabi rin nga namin na hindi talaga pwedeng ilibre, pero pwede nyo bang pagtrabahuhan? Sa pag-iinspeksyon naman sa housing site sa Pandi, pinunan ng mga mambabatas ang espasyo ng mga pabahay na anilay hindi aplikable para sa isang pamilyang may 5 anak. Aminado naman ang lokal na pamahalaan na hindi nila kaya ang gastos sa pagmamantini sa kalinisan at kaayusan sa mga ito. Kaugnay nito, plano ng mga mambabatas na makipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang masolusyonan ang mga problema sa pabahay. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Magbibigay ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng libreng emergency skills training sa lahat ng overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho sa ibang bansa. May report si John Nano. 300 slot ng libreng skills training program ang iniaalok ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority bilang bahagi ng selebrasyon ng Labor Day sa May 1. Bukas ang naturang programa para sa lahat ng mga kababayan nating overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho sa ibang bansa. Sakop din ito ang mga drug surrenderers na nais magbagong buhay, maging ang mga naulilang kaanak ng mga pulis o sundalo na nasawi dahil sa pagganap sa kanilang mga trabaho. Layo ng programa na bigyan ng mga ito ng pagkakataong kumita at magkaroon ng kabuhayan. Walang dahil ito libre. Wala po pre na assessment at sa certification. Wala kang bubayaran sa assessment, wala kang bubayaran sa certification. Pangatlo po, transportation allowance na bibigay tayo. Hindi na rin kailangan magbaon dahil free lunch ito eh. Free ang lunch, free na rin ang merinda. Ang hindi lang pwedeng mag-training dito eh, tama na. Ilan sa mga kursong iniaalok ng TESDA ang Service Engine Mechanical Components, Carpentry, Masonry, paggawa ng mga processed food at pag-aayos ng mga audio-video production system. Kasama rin sa mga training na bubuksan ang pag-aaral ng iba't ibang lengguwahe gaya ng English, Japanese, Arabic, Mandarin, Spanish at Italian. Tatagalan training ng 10 hanggang 38 araw, depende sa kursong kukunin. Ang lahat ng mga interesadong mag-apply ay kinakailangan lamang na magtungo sa TESDA Central Office sa Taguig. Bukas ang training sa mga aplikanteng edad 18 pataas, magdala ng 2x2 picture at mag-fill out ng application form. Maaari ring mag-apply online sa website ng TESDA sa www.tesda.gov.ph. Tayo po ay makipag-ugnayan sa mga iba-ibang opisina ng ating pamahalaan upang makipagtulungan kung ang mga ito ay ready na magtrabaho. Sisimula ng pagtanggap sa mga aplikasyon sa May 1 habang uumpisa naman ang training sa May 31. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Taguig City. Inihayag ng Commission on Higher Education na may nakalaan na pondo na nagkakahalaga ng 8 billion pesos para sa libreng matrikula sa mga state colleges at universities sa school year 2017 to 2018. May report si Ray Pelay. Naglaan ng 8 bilyong pisong pondo ang pamahalaan para sagutin ang matrikula ng mga estudyante sa state colleges and universities para sa academic year 2017 hanggang 2018. Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, ang Higher Education Support Fund ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalayong mabigyan ng prioridad ang mga mahihirap na gustong makapag-aral. So instead na kolektahin sa bata, ang gobyerno na magbayad sa kanila. Parang yung SUC dito na maniningil sa CHED. Ngunit ayon sa CHED, babayaran pa rin ng mga estudyante ang iba pang gastusin gaya ng miscellaneous fee. Inaasahang makikinabang sa programa ang mahigit
sa 1 milyong estudyante na nasa 112 SUCs. Bukod sa mga mahihirap, bibigyan din ng prioridad ang mga malapit na magtapos at mga kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Malaking bagay naman para sa mga estudyante ang libreng matrikula. Parang yung portrait sa per sem, tapos portable, parang allowance ko na po isang taon po yun. Kahit maliit po yung tuition namin, makakatulong pa rin po siya pag nawala. Ayon sa CHED, may chance ring masakop ng free tuition program ang mga natigil sa pag-aaral. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mangangailangan ang Bureau of Corrections ng 18 bilyong piso para dagdag na sweldo ng mga kawani nito at pagtatayo ng mga infrastruktura sa New Bilibid prisons. Narito ang report ni Nela Mariboho. Wala ng kalakalan ng iligal na droga at mararangyang kubol sa New Bilibid Prison. Ito ang pahayag ni Bureau of Corrections Director General Benjamin De Los Santos sa kanyang ika-100 araw bilang pinuno ng ahensya. Drug-free in the sense that trafficking coming from the Bureau outside, wala na. Ngunit sa kabila nito, problema pa rin ang pagsisikip sa pambansang kulungan. Ayon sa hepe ng Bucor, umaabot pa rin sa halos 24,000 ang populasyon sa loob ng NBP na triple na sa takdang kapasidad nito. Upang makapagtayo ng mga karagdagang pasilidad at infrastruktura at makapagbigay ng dagdag pasahod, hihiling ang Bucor ng 18 billion pesos na budget para sa 2018. Infrastructure, facilities, salary ang malaking bagay kasi doble. So hihingi pa kami ng supplemental budget doon kung sakali. Bumuo na rin ang Bucor Chief ng Task Force na tututok sa mga kaso ng mga inmates na walang malinaw na records kaya nananatiling nakakulong. Yung mga nakakaraang practice na namamatay na yung PDL hindi pa rin nakakalaya dahil may problema sa records, pamali-mali ang computation. Unang-una kong ginawa, nag-create ako ng task force, binuhusan ko sila ng tao. Mula Disyembre, umabot na sa 1,869 ang mga napalaya na sa kulungan mula sa mga nabigyan ng parol, pardon at mga naakwit sa kaso. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Samantala, nagpahayag ng tiwala ang Director ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na kayang marisolba ng Duterte administration ang problema sa droga sa bansa. Nagbabalik si Nel Maribuho. Naniniwala ang Director ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Isidro La Peña na malaki ang posibilidad na kayang masugpo ang problema sa iligal na droga sa bansa sa ilalim ng Administrasyon Duterte. It is doable, Daniel. We have people that are interested in addressing itong drug problem natin. In fact, that was manifested doon sa election ni Mayor Duterte to become president. Sinabi rin ng hepe ng PIDEA sa programang Get It Straight with Daniel Razon na maging sa kanyang ahensya ay tuloy ang internal cleansing kung saan hindi anya bababa sa 5 personnel ang dumaan na sa proseso ng investigasyon. Ayon kay La Peña, itinuturing niyang mabigat na kasalanan sa ahensya ang sinuman sa kanyang mga tauhan na masasangkot sa iligal na droga. If you tested positive of Shabu, that is dismissal from the service. I will not even allow you to resign in the process of the investigation. Kaugnay ng kampanya ng Administrasyon Duterte laban sa iligal na droga, suportado ng ahensya ang panukalang mag-appoint na lamang ng mga barangay officials sakaling tuluyang ipagliban ng darating na barangay at sangguniang kabataan elections. For the President on that, Daniel, the reason is, especially ngayon, we are going to the barangays. We call it the Barangay Drug Clearing Program. Kasi paano po yung Barangay Drug Clearing Program na yun? We go to the barangays and clear yung mga barangays, yung mga drug-affected barangays. Sa datos ng PIDEA, sa 42,036 na mga barangay sa bansa, 47% dito o nasa 19,000 barangays ay apektado na ng operasyon at paggamit ng iligal na droga. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinahayag ni Immigration Spokeswoman Attorney Antoinette Mangrobang na hindi maaaring piliting pabalikin ng bansa sa retired SPO3 Arturo Las Cañas. Ito ay sa dahilang wala pang kaso na isasampa kay Las Cañas at wala ring hold departure order laban sa kanya.
Ay Attorney Mang Robang, mapipilitan lamang si Las Cañas na mabalik ng bansa sakaling hindi ito makakakuha ng extension sa kanyang pananatili sa Singapore makalipas ang 30 araw. Umalis ng bansa si Las Cañas noong April 8, ilang araw matapos na idawit nito si Pangulong Rodrigo Duterte na nasa likod ng Davao Death Squad. Nakatakda sana itong bumalik ng Pilipinas noong April 22. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita bating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Betty kusnening metong ang opisyal ning balen ning Davao ing gewarang pamagsampang kaso king International Criminal Court laban kang Pangulong Rodrigo Duterte. Ining balita ng Victor Cosare. Sa iyang privilege speech sa sesyon sa Davao City Council, gitawag ni Councilor Danilo Dayang-Hirang nga black propaganda o political harassment ang gihimong pagpasaka og reklamo batok kang Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Gidudahan sa konsehal ang timing sa pagpasaka og kaso, ilabi na nga panguluhan karon sa presidente ang ASEAN Summit. Unnecessary and plain black propaganda just to embarrass the president. Matud pa ni Councilor Dayang-Hirang, adunay mga korte sa Pilipinas nga mamahimong dangupan sa mga tao nga naargabyado aron makapasaka og kaso. Nagtuo ang konsehal nga mapakyas lang ang mga nagpalikod sa maong reklamo batok sa presidente. If looking at the testimony in the Senate, I don't think the ICC will look at it. The president has his own mandate coming from the people to protect its inhabitants from what? From danger. And you know naman how drugs. The president as a lawyer, his instruction is always within the context of the law. Alang kang Dayang-Hirang, kinahanglan patriotic ang mga politiko sa nasod aron sa higayon nga mapildi sa eleksyon, mutabang na lamang sila sa pagduso sa mga butang nga ikaayo sa katawhan ug dili ang pagpaninguha pa nga makuha ang pwesto sa mga midaog nga kandidato. Ang maong naandang taras sa politika ang usa sa nakababag sa pag-uswag sa nasod. It's really unfortunate, Mr. President, that in the Philippines, each time a head of state is elected, immediately another group is plotting to grab power. There's no end to power grabbing anymore in this country. The election is over. Let's wait for another 3 years. We will be having our election. Dako usab ang pagtuo ni Dayang-Hirang nga dili makaapekto sa mga programa sa presidente ang giatubang niini nga kaso sa ICC. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Ning Calabar Zone Police ding barangay officials king rehiyon bang higpitan daing seguridad kayari na ning milyaring pamaglusob daring bandidong Abu Sayyaf king Bohol anyang milabasan. Ining balita ng Sherwin Culubo. Nilibot ng Calabar Zone Police ang 5 probinsya sa rehiyon upang kausapin ang mga barangay officials at makipagdialogo sa mga ito. Layo nitong makabuo ng Barangay Mobilization Against Lawlessness and Criminality Program kasunod ng pagpunta ng grupo ng Abu Sayyaf sa Inabanga, Bohol kamakailan. Naniniwala si Regional Director Police Chief Superintendent Mao Aplasca ang pagiging mulat sa mga aktibidad ng grupong Abu Sayyaf ng mga residente sa Inabanga, Bohol ang naging susi upang mapigilan ang planong pagkidnap ng bandidong grupo sa lugar. Bunsod nito, nais ng opisyal na mas mapalakas pa ang ugnayan ng pulisya at mga barangay upang agad na masugpo ang anumang banta ng terorismo at kriminalidad sa rehiyon. Ang kailangan talaga namin hingin yung suporta hindi lang ng barangay officials but yung mga members ng community natin para tulungan tayo na protektahan yung kanilang mga communities. Sa susunod na linggo, planong isang guni ng direktor ng Calabar Zone Police sa National Office ng DILG at kay PNP Chief Ronald De La Rosa ang binuong programa sa pagitan ng PNP Calabar Zone at mga barangay officials. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Mapilang lugar king Central Visayas ing babanten dangeni ning BFAR Region 7 uli na ning posibilidad apang ating red tide. Ining balita ng Gladys Tuwabi.
Luwas gihapon karong kaunon ang mga shellfish products gikan sa Bugo ug Medallion Bay sa Cebu, Siet Bay sa Negros Oriental ug Kugtong ug Maribohok Bay sa Bohol. Kini ang mga lugar nga kasagarang maapektuhan og red tide. Sumala kang BIFAR Region 7 Alan Pukita. Kada init ang panahon magawas og toxins ang mga algae nga mamahimong hinungdan sa red tide. Basta kay mga cove, mga area nga dili ang tubig dili kay kusog ang current. That mao na usas mga posibilidad kay murag mas stagnant ang dagat. No, actually really stagnant but it's basta mga cove area mao ginay. Gisiguro sab sa BIFAR Region 7 nga regular silang nagbuhat og water testing sa mga bodies of water. Ang resulta sa test ipagawa sa ahensya pinaagi sa monthly advisories ni INI. I think dore sa labi na gyud sa Sugbo nga anhi padangat ang mga isda gikan sa mga probinsya because those areas affected with red tide is closely guarded and they are well informed. Sa pagkakaroon ang baybayon sa Dawis ug Tagbilaran City sa Bohol ang kumpirmado nga kontaminado sa red tide. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Diyan kay katamong balita, iba't imiyayaliw ang lugar king kay katamong bansa. Ibalik kay Ken Lakay. Salamat, Prima Salonga Gloria. Susunod, Yolanda Survivor mula sa Iloilo, bagong javelin throw record holder sa palarong pambansa. At ambulansya at tricycle ipinagkaloob ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ilonggang Yolanda Survivor nagtala ng record sa javelin throw samantalang nanalo rin ng gold sa high jump ang isa pang Ilongga na beauty queen at model sa palarong pambansa sa Antique. May report si Lalaine Moreno. 54.46 ang bagong record sa javelin throw sa palarong pambansa ngayong taon. Nahigitan ng 17 anyos na si James Losanias ang 57.81 meters record noong 2013 na naitala ni Brian J. Pacheco ng Central Luzon. Si Losanias ay mula sa Carles, Iloilo at isang Yolanda Survivor. Ito ang kauna-unang pagsali ni Losanias sa palarong pambansa, kaya masaya ito na makuha ang pinakamataas na record. Nalipay ko nga nalapawan ko pagid ang mas mataas sa itong habol ako naka-break sa record nila. Nakuha naman ng kasama niyang si Ronald Lacson ang silver medal na nakapagtala ng 57.30 meters. Napunta naman sa atleta ng Mindanao Region ang bronze medal na nakapagtala ng 54.66 meters. Samantala ang Filipino-American beauty queen at model naman na si Alexi May Caimoso ang nakakuha ng gold medal sa high jump secondary division. Nakapagtala ito ng 1.63 meters sa high jump laban kay Cherry May Bantao mula sa Region 2 na nakaabot lamang sa 1.60 meter. Galing si Caimoso sa broken family at lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola. Kaya naman kinailangang isabay sa pag-aaral at sports ang modeling at pagsali sa mga beauty pageants upang makatulong sa pamilya. Practice ka gina always, proper diet and exercise gina ma'am, and then do pa no mo ko galingan mo tawag na i-manage mo siya kag i-discipline mo gid ma'am. So bawal ka magkaon sa mga duda mo high in cholesterol food, and then soft drinks di gina pwede mo, and then doon di ka lang magkaon tama ka syempre high jump kung plakaon ka na bugat ka ginaya mo niya. Isa siya sa mga finalist ng Iloilo Miss Teen 2016. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, San Jose, Antique. Nagsagawa ng TV Literacy Symposium ang Anak TV sa University of San Jose, Recoleto, Cebu noong Sabado. Layunin nitong bigyan ng kaalaman ang mga estudyante at magulang sa mga palabas sa telebisyon na maaaring panoorin ng mga kabataan. May report si Gladys Tuad. Patuloy ang paglilibot ng Anak TV sa mga universidad sa bansa upang bigyan ng kaalaman ang mga kabataan sa papel ng media at sa mga nararapat na panoorin na mga palabas sa telebisyon. Sa isinagawang TV Literacy Symposium sa University of San Jose, Recoleto, Cebu noong Sabado, dinaluhan ng nasa 300 mga estudyante, mga magulang at mga guro ang pagpupulong.
Layunin ng event na ito na ipamulat sa mga manonood lalo na sa mga kabataan ang mga bagay na mapupulot nila mula sa mga palabas sa telebisyon na makaiimpluwensya sa kanilang mga pamumuhay. Ayon kay Anak TV President Elvira Yapgo, patuloy na dumarami ang mga Pilipino na nagkakaroon ng interes sa mga dapat ipalabas sa mga telebisyon. Doon natin nakikita, nagiging aware ngayon ang taong bayan na ang dapat pala ipalabas, yun dapat kaaya-aya at katangi-tangi na pwede gayahin ng kanilang mga anak. Aktibo namang nakibahagi ang mga dumalo sa nasabing event at bumoto sa mga palabas na sa tingin nila ay angkop panoorin. Aware sila kung unsa gid what is the role of media gyud in the society and unsa may kanang angay nilang bantayan especially sa mga videos nga ilahang pangtanawon. Ang UNTV News and Rescue ay katuwang ng Anak TV sa pagpo-promote ng mga child-sensitive at family-friendly na mga palabas sa telebisyon. Katunayan, 22 programa ng istasyon ang pinagkalooban ng Anak TV Seal ng organisasyon noong nakaraang taon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Pinagkalooban ng ambulansya at tricycle ng UNTV at Members Church of God International ang barangay Sampaloc sa Apalit, Pampanga. Nagsagawa rin ng medical mission sa naturang lugar ang UNTV at Members Church of God International o MGCI. Narito ang ulat ni Joshua Antonio. Isa sa mga suliranin ng mga residente sa barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ang kawalan ng ambulansya. Ang barangay ay may populasyon ng mahigit 11,000 na karamihan ay mga mahihirap. Ayon kay Kapitan Milencio Cato, sa tuwing may nangailangan ng agarang atensyong medikal, tanging ang patrol vehicle ng barangay ang nagagamit na transportasyon patungong ospital. Dahil masyado lang dakal din kay baryo tamo. Dahil patrolero kagyungan. Bunsod nito, humingi ng tulong si Kapitan Cato kay Kuya Daniel Razon na agad naman tinugon. Sa tulong ng Members Church of God International, hindi lamang ang ambulansya ang pinagkaloob ng UNTV sa mga taga-barangay Sampaloc, kundi mayroon ding bagong tricycle na magagamit sa pagpapatrolya ng mga barangay tanod. Misang ko sinabi pe, unlaka na ako niya, very proud ko, nakakasaya kaya. Kuya, o hindi na, tsunang inyad ko kaya, dakala, salamat. Naisipan kong may inyad kang kuya, pauli napin tang bata, servisyoan ko ang andyan tao. Alpong salamat kayong papagit yung pamihabi-habi at angin eh. Ito po ay magagamit nila sa kanilang pagganap ng tungkulin. Dagdag pa po ang tagubili ng kapatid na Eli at Kuya Daniel ang pagkakaloob po ng ambulansya na makapagbibigay po ng malaking serbisyo sa ating mga kababayan. Kalisabay nito, nagsagawa rin ng medical mission ang grupo sa barangay. Umabot sa mahigit sa 300 kabalan natin ang napaglingkuran sa iba't ibang serbisyong medikal, optical at dental. Mayroon ding mga natulungan sa kanilang problemang legal. Nagpapasalamat po kami na may libreng gamutan po dito. Kaya malaking po tulong sa amin ito. Nagpapasalamat kay Daniel na lahat ng nangangailangan na tutulungan niyo po. Joshua Antonio para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at pinaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.